Sir, may delivery raw po para sa inyo? Nagtaka na tumango naman si Andreas. Habang minamasdan si Manong Alex na maingat na inilalagay ang box sa lapag. Pagkalapit niya, marahang binuksan ni Andreas ang kahon. At ang kilay niya ay bahagyang nakakunot sa pagtataka. Wala naman siyang inaasahang package na darating dahil hindi naman siya mahilig mag-order ng kung ano-ano online. Sa isip niya, baka si Ophelia na naman ang may gawa nito. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib. At habang dahan-dahan niyang inaalis ang takip ng tahon, "Manang, hali nga po kayo." Tinawag ni Andreas ang kasambahay nang makita niya kung ano ang laman ng package. Puro iyan mga gamit sa newborn baby. "Bakit po, sir?" Tanong ng kasambahay at natigilan na makita ang laman ng box. "Para kanino po yan, sir?" "I don't know, kanina lang to dumating. Ang akala ko nga may isa sa mga kasambahay nag-order nito kaya tinawag kita para magtanong." "Ha? Sir, sigurado ako na wala na magbuntis sa mga katulong kaya sigurado ako na wala sa kanilang nag-order niyan." Puno rin ng pagtataka na sabi ng katulong. "Hindi po kayo kay Ma'am Ophelia yan?" "No? Sigurado akong hindi buntis si Ophelia dahil ayaw niya pang magkaroon kami ng anak." Kanino naman po kaya yan, sir?" Tiningnan ni Andreas ang pangalan sa receiver package at natigilan sa nakita. Neri Aldeguer. Iyon ang pangalan na nasa receiver. Ang taong nag-order ng package na ito ay walang iba, kundi ang dati niyang asawa. Napuno ng kalituhan ng kanyang isipan. Bakit nag-order si Neri ng ganito? Wala pang 6 na buwan mula nung nag-divorce sila. Tumindi ang tibok ng kanyang puso habang iniisip ang kahulugan nito. Ang ibig sabihin ba, ay buntis na ito nung naghiwalay sila? Bigla siyang kinabahan. Pinagsama ng takot at pag-aalala. Mabilis na gumapang ang mga tanong sa isip ni Andreas. Pinagbubuntis ni Neri ang anak nila? Nagkaanak sila? Base pa lamang sa mga gamit pambata na dumating, malapit na rin itong mga anak. Malaki ang posibilidad na si Andreas ang ama ng pinagbubuntis ni Neri kung sakali man nabuntis nga ito. At maaaring nagkamali ito sa paglagay ng address na pagdedeliveran. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I now pronounce you husband and wife. Tandang-tada pa ni Neri ang pagkadismaya sa mukha ng asawa niyang si Andreas nang sabihin niyo ng pare habang pareho silang nasa harap nito. Sa harap ng altar, magkahawak ng kamay at suot ang singsing na tanda ng pag-iisang dibdib nila noong araw na iyon. Para bang nakaukit na sa isipan niyang matalim na reaksyon ng kanyang asawa. Ang galit na makikita sa mga mata ni Andreas ay nagpapaalala kay Neri na hindi talaga gusto ng lalaki na maikasal sa kanya. Bawat beses na maaalala niya ang tagpong yon, parang may matalim na kutsilyong bumabaon sa kanyang puso. Isang mapait na paalaala na walang pagmamahal ang kanilang pagsasama. Para kay Neri Ledesma, ang mga alaala ng kanilang kasal ay hindi tungkol sa kaligayahan, kundi sa sugat na araw-araw niyang pinapasan. Hindi kita mahal, Neri. At kahit kailan, ay hindi kita mamahalin. Kaya huwag kang umasa na darating ang araw at magagawa kitang mahalin. Dahil kahit ikaw ang pinakasalan ko, si Ophelia pa rin ang mahal ko. Matalim na sabi ni Andreas Aldeguer habang nakatingin ng diretso kay Neri. Ang mga matay malamig at walang bakas ng pagdadalawang isip. Ang bawat salita ay parang latay na tumama sa puso ni Neri, nag-iiwan ng sugat na alam niyang hindi na maghihilom. Naiintindihan ko, Andreas. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Hindi ko kayo pipigilan ni Ophelia dahil alam kong mahal yung isa't isa. Hindi ako magiging hadlang sa inyong dalawa. Bagaman masakit para kay Neri, iyon din ang mga katagang lumabas sa bibig niya. Kasal na sila at magtatatlong taon na ang kanilang pagsasama. Isang arranged marriage ang kanilang naging tadhana. Isang kasunduan na ipinilit ng kanilang mga magulang.
Hindi sila tunay na nagmamahalan. Isang one-sided love ang kanilang relasyon. Si Neri lamang ang umiibig kay Andreas, habang si Andreas ay patuloy namang nagmamahal kay Ofelia, ang long-time girlfriend nito. Bago pa man sila ikinasal, may relasyon na sina Ofelia at Andreas. Kaya para kay Neri, parang siya ang naging balakid sa pag-iibigan ng dalawa. Ngunit ang katotohanan, silang tatlo lamang ang nakakaalam na patuloy pa rin ang lihim na relasyon ni na Ofelia at Andreas. Isang katotohanan na lalo pang nagpapabigat sa loob ni Neri. I'm sorry, Dad. Sa tingin ko po kahit anong gawin ko, hindi na mag-workout ang kasal namin ni Andreas. Si Ofelia pong tunay niyang mahal. At kahit gawin ko man ang lahat para makuha ang puso niya, walang mangyayari. Sabi ni Neri. Habang pinapahid ang luhang pilit niyang pinipigilang pumatak, nakaupo siya sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Ang malamig na hangin ng sementeryo ay tila sumasalamin sa lamig ng kanyang nadarama. Nasa tabi ng puntod ng kanyang ama ang kanyang wheelchair. Kanina pa siyang naroon. Dinadala ang bigat ng kanyang mga saloobin. Napatingin siya sa lapida. Parang naghihintay ng kasagutan mula sa taong minsan niya nang nasandalan. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam na tila ang bawat salitay nag-iiwan ng latay sa kanyang puso. Kapag ganitong bumibigat na ang pakiramdam ni Neri, lagi siyang pumupunta sa libingan ng kanyang ama, ang nag-iisang taong tunay na nakakaunawa sa kanyang nararamdaman. Siya lang ang kaisa-isang kanlungan ni Neri, lalo na't may lamat ang relasyon niya sa kanyang ina, na ngayon abala na sa bago nitong pamilya. Sa bawat pagdalaw niya sa puntod ng ama, dala niyang mga hinaing at bigating walang ibang makikinig. Kahit wala ng boses na tumutugon sa kanyang mga hinaing at wala ng bisig na yumayakap sa kanya, pakiramdam niya kahit papaano'y gumagaan ang loob niya. Sa katahimikan ng sementeryo, parang naririnig pa rin niya ang mga salitang minsang nagbibigay ng lakas sa kanya. Mga salita ngayon ay pinalitan na ng lamig ng kawalan. 2 taon nang lumipas mula nang mawala ang daddy niya. Ilang buwan lang matapos silang ikasal ni Andreas, pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit sa puso. 1 taon mula nang pumanaw ang kanyang ama, nag-asawang muli ang kanyang ina. At mula noon nagkaroon na ng malaking distansya sa pagitan nila. Naipon ang sama ng loob ni Neri sa kanyang ina na tila ba napakadali nitong palitan at kalimutan ng kanyang ama. Sa kanyang pananaw, ang mabilis na paglipat ng kanyang ina ay parang pag-abandona sa alaala ng kanilang ama, na lalo pang nagpalalim sa sugat na nararamdaman niya. Bago pumanaw ang kanyang ama, hiling nito kay Neri na maging masaya siya sa piling ni Andreas at subukan nilang mag-work ang kanilang relasyon. Ayon sa kanyang ama, si Andreas lang daw ang pinagkakatiwalaan nitong mag-alaga at magmamahal sa kanya kapag wala na ito. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Neri, tila hindi pa rin nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang relasyon. Araw-araw patuloy siyang lumuluha at nasasaktan, lalo na sa tuwing nasasaksihan ang magkasamang sina Andreas at Ofelia. At hanggang ngayon wala pang pagbabago sa ekspresyon ng asawa niya. Tuwing nakikita siya nito, punong-puno pa rin ang pagkadismaya at hindi pagkadisgusto ang mga tingin ni Andreas sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Neri, tila imposible namang makuha ang tunay na pag-ibig ni Andreas. Let's divorce, Neri. Tapusin na natin ang kahibangan na to. Hindi niya lubos sa kalain na sa pagbabalik ni Andreas mula sa business trip, iyon ang unang ibubungad nito sa kanya. Para bang napakadali lamang para kay Andreas na bitawan ng mga katagang yon, habang si Neri ay pilit na pinipigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Inilapag ni Andreas ang dokumento sa harap niya. May pirma ko na yan. Pirma mo na lang ang kulang. Kung maaari, wag mo nang pag-isipan pa ng matagal. Kailangan ko ng pirma mo sa lalong madaling panahon para hindi na kami mahirapan pa ni Ofelia. Ayokong isipin ng mga tao na kabit ko siya dahil sa kasal lang tayong dalawa. Kinuha ni Neri ang divorce paper na tanging pirma na lang niya ang kinakailangan upang mapawalang bisa na ang kanilang kasal. Mariin siyang lumunok. At bagaman nangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata, matapang niyang hinarap si Andreas. Kailan mo pa pinaghandaan ang tungkol dito, Andreas? Ang naisatinig niyang tanong. Tagal na. Buhay pa ang papa mo, pinaplano ko nang hiwalayan ka. Diretsang sagot naman ni Andreas.
Ang mga salitang yon ay parang matinding suntok sa dibdib ni Neri. Nagdulot ng matinding sakit at nadurog sa kanyang puso. Dahil kay Ophelia, tama ba? I don't think I need to explain to you why I want a divorce, Neri. Bago tayo kinasal, malinaw na hindi kita mahal at si Ophelia ang gusto ko. This is just a mere arranged marriage, and I had enough with you. I had enough of being married to you and being called your husband. Ayoko na. And I don't think may makakapigil pa sa desisyon ko na to, now that your dad is dead. Malamig ang tono ng boses ni Andreas at maging mga mata nito ay walang emosyon habang nakatingin sa kanya. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa desisyon nito. Kahit gustuhin man ni Neri na pigilan si Andreas at makiusap na wag ituloy ang paghihiwalay, hindi niya magawa. Malinaw na buo ang desisyon ni Andreas at anuman ang gawin niya, hindi niya na mababago ang desisyong ito. Huwag kang mag-alala. Pipirmahan ko to. Ngayon din. Sagot ni Neri sa nangangatal na boses. Tama nga si Andreas na hindi na kailangan pang pag-isipan na matagal ang tungkol dito. Dahil kahit na anong gawin niya, wala nang magbabago. Mas mabuti pang tapusin na agad ang lahat ng ito bago pa siya mas lalo pang masaktan. Kailan mapapawalang bisa ang kasal natin? Matagal pa? Tanong niya kay Andreas nang mapirmahan niya ang divorce. Ilang segundo ring natigilan si Andreas. Tila hindi nito inaasahan na magtatanong siya tungkol sa ganoon. Sa lalong madaling panahon, sagot nito pagkatapos ng ilang sandali. Tumango siya sabay buntong hininga ng malalim. Kung ganoon ay maghihintay ako na tuluyan ng mawala ng bisa ang kasal na to. Sumagot si Andreas. Hindi mo kailangan na maghintay dito sa mansyon, Neri. Ngayong araw din mismo, pwedeng-pwede ka nang umalis. Total may binigay naman akong villa para sa'yo. Para doon ka mamalagi. Nagsenda rin ako ng pera sa bank account mo. Alam kong wala kang ibang matutuluyan after this divorce. I was nice enough to give you that villa. Ayoko ring isipin mo na sobrang sama ako dahil wala mo lang ako na ibigay na kahit ano sa'yo. Gusto pa ni Neri na matawa. Gustong-gusto niya na pagtawanan ng lahat ng mga walang kwentang bagay na lumalabas sa mga bibig nito ngayon. Gusto niyang sabihin kay Andreas na dapat lang naman na magbigay ito sa kanya dahil 3 taon din siya nitong ginamit. 3 taon din itong pinagmukhang tanga. Ganon pa man, tila wala siyang lakas ng loob para sabihin ang kung ano man ang nilalaman ng isipan niya. Salamat, Andreas. Ang tanging nasabi na lamang niya at mapait ng umiti. Sa mismong araw ding yon, dumating si Ophelia sa mansyon at sa harap niya, naglalampungan ng dalawa. Gusto niyang saktan ng pareho dahil sa lahat ng kawalanghian nila sa kanya. Ngunit naisip niyang wala na siyang karapatan dahil hindi na sila mag-asawa ni Andreas. Natapos na ang lahat ng yon, mahigit 3 oras pa lang nakakalipas. Ano pang hinihintay mo, Neri? Pasko? Lumayas ka na at iwan mo na kami ni Andreas. Wala ka ng karapatan dito dahil hindi na kayo mag-asawa. Ako na magiging asawa niya dahil ikakasal na kaming dalawa kapag tuluyan ng napawalang bisang kasalin niyang dalawa. Kaya ako na ang may-ari ng mansyon na to. Buliyaw pa sa kanya ni Ophelia. Ang nobyong nito namang si Andreas ay nasa tabi lang nito, ngunit wala man lang ginawa para pigilan ang kasintahan. Huwag kang mag-alala, Ophelia. Pinapaayos ko pa ang mga gamit ko. Aalis din naman ako dito. Hindi mo kailangang mag-alala na nandito ako. Katulad nga ng sinabi mo, hiwalay na kami. At ikaw ang siyang tunay na mahal ng ex-husband ko. Sagot niya sabay tingin pa kay Andreas na tahimik na lamang. Gusto pa sana ni Neri na manatili pa roon sa mansyon kahit isang araw pa. She wants to savor the last moment she will be in the mansion. Mahigit 3 taon din siya dito. Pero ang gusto ni Andreas ay umalis siya kaagad. Ang gusto nito ay lisanin niya ang mansyon bago lumubog ang araw. Ihahatid ko po ba kayo roon sa villa na sinasabi ni Sir Andreas, Ma'am Neri? Tanong sa kanya ng driver. Hindi po. Dalhin niyo na lang po ako sa bahay ng kaibigan ko. Huwag niyo na lang pong ipaalam kay Andreas na doon niyo ako inhatid. Sige po, ma'am. Naging tahimik na ulit si Neri. Isinandal niya ang ulo sa gilid ng pinto at umanaw sa labas ng bintana.
Kanina pa niyang pinipigilan ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Ayaw niyang makita ni Manong Alex na umiiyak siya. Ayaw niyang isipin nito na mahina siya. Lalo't lalo na pagkakaalam ng lahat ay palagi siyang matatag. Tumaas ang kamay ni Neri papunta sa kanyang sinapupunan at hinaplos iyon. Hindi niya malang nasabi kay Andreas na nagdadalang tao siya at 2 buwan niya nang dinadala ito. Gusto niyang ipaalam kay Andreas ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ngunit huli na, mas pinili na nitong iwan siya para makasama ang babaeng tunay nitong mahal. Neri, anong nangyari? Bakit dala-dala mo lahat ng mga gamit mo? Puno naman ng pag-aalala na tanong ni Peony nang makita siya nito pagkabukas ng pinto. Hindi naman siya nakasagot. Pakiramdam ni Neri ay may kung ano namang nakaharang sa lalamunan niya at hindi niya magawang makapagsalita. Inalalayan siya ni Peony at nagpasalamat ito kay Manong Alex na nagpaalam na rin na aalis na. Itinulak ni Peony ang wheelchair niya papasok sa bahay nito bago kinuha ang mga gamit niya sa labas. May nangyari ba, Neri? Tanong ni Peony bago naupo sa sofa sa may tabi niya. Nakipaghiwalay na siya sa akin. Si Andreas? Tumango siya. Bakit daw? Magsasama na raw sila ni Ophelia. Kapag napawalang bisa ng kasal namin ay sila na raw ang ikakasal. Kaya ang gusto niya na sa lalong madaling panahon ay mawalan ng bisa ang aming kasal. Ang malungkot niyang saad. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yan. Kahit kailan talagang ugali, hindi malang nagbago. Gigil naman na saad ni Peony. Noon pa man ay may galit na talaga ito para kay Andreas. Ano nang plano mo ngayon? Paano nang magiging anak niya? Nasabi mo ba kay Andreas ang tungkol sa pagbubuntis mo? Hindi pa alam ni Andreas na buntis ako. Hindi ko pa nasabi sa kanya pagdadalang tao ko. Bala ko pa sanang sabihin pero ito nang nangyari. Sagot niya. Mas mabuti yun. Walang karapatan ng lalaki na yon na malaman ng tungkol sa magiging anak niyang dalawa dahil wala siyang kwentang tao. Sabi ni Peony. Nang makita namang umiiyak siya, hinaplos nito ang likod niya. Iiyak mo lang yan, Neri. Nilipas din ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Wala namang kwenta yung ex-husband mo eh. Alam ko na makakahanap ka pa ng ibang lalaki na mas deserving pa sa'yo. Alam ko na makakalimutan mo rin ang gagong yan. Hindi nga lang agad-agaran but you'll get there. Alam ko yan. Nandito lang ako para sa'yo. Umiyak naman na niyakap ni Neri pabalik ang kaibigan. Salamat, Peony. Mabuti na lamang at mabait ang kaibigan niya kaya hindi siya nito pinababayaan. Nasa tabi niya lang si Peony at iba pa nilang mga kaibigan ng mga panahong kailangan niya ng masasandalan. Hindi siya iniwan ng mga ito. Laging handang makinig. Magbibigay ng lakas ng loob at iparamdam na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman niya, alam niya may mga taong handang damayan siya. At iyon ang nagbibigay sa kanya ng kaunting ginawa sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Sir Andreas, dala ko na pong kontrata para sa kasunduan sa trading. Imporma kay Andreas ang sekretarya niyang si Iofi. Hindi naman kumibo si Andreas. Lumapit sa mesa niya ang sekretarya niya at nilapag sa harap niya ang dokumentong hawak nito. Babalikan ko lang po ito mamaya, sir. Sabi ni Iofi ngunit nananatiling walang kibo si Andreas. Bago lumabas si Iofi sa opisina ay nilingon pa muna nito ang boss na para bang wala na sa sarili at tulala lang. Iofi, good mood ba ngayon si boss? Tanong ng isang babae na makasalubong nito si Iofi. Hindi ko sure eh. Nakatulala lang kasi siya at mukhang may malalim na iniisip. Ganun ba? Sige, balik na ulit ako mamaya. Pag good mood na si boss, sabi ng babae. Simula nang umalis si Neri sa mansyon, lagi na lang ganito si Andreas. Madalas siyang tulala, nakatitig sa kawalan. Kahit si Andreas mismo napapansin na rin ang pagbabago sa kanyang sarili. At iyon ang palaging nagiging sanhi ng pagtatalo nila ni Ophelia. Palaging sinasabi ni Ophelia na ang dahilan ng kanyang pagiging tulala ay dahil hindi siya maalis-alis sa isipan ni Neri, ang kanyang ex-wife. Naging mas mainitin din ang ulo ni Andreas compared sa dati. At sa totoo lang, tama naman si Ophelia.
Si Neri nga ang laging laman ng isip ni Andrews at hindi niya alam kung bakit ganito. Hindi mawari ni Andrews kung bakit hindi maalis sa isipan niya si Neri. Batid niya sa sarili na dapat siyang magalit sa ex-wife dahil ang alam niya ay may iba na itong lalaki. Yan nga ang dahilan kaya nagpa siya siyang makipaghiwalay na dito. Pero iba eh. Kahit anong sabihin at gawin ni Andrews, iba ang nararamdaman niya. Sa kabila ng dahilan para layuan si Neri, ang puso niya ay tila ayaw kumawala. Sir, may delivery raw po para sa inyo. Nagtataka namang tumungo si Andrews habang minamasdan si Manong Alex na maingat na inilalagay ang isang box sa lapag. Pagkalapit niya, marahang binuksan ni Andrews ang kahon. Ang mga kilay niya ay bahagyang nakakunot sa pagtataka. Wala naman siyang inaasahang package ng darating dahil hindi naman siya mag-order ng kung ano-ano pa online. Sa isip niya, baka si Ophelia na naman ang may gawa nito. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib habang dahan-dahan niyang inaalis ang takip ng kahon. Manang, halima po kayo. Tinawag ni Andrews ang kasambahay nang makita niya kung ano ang laman ng package. Pero yung mga gamit ay para sa newborn. Bakit po, sir? Tanong naman ng kasambahay at natigilan na makita ang laman ng box. Para kanino po yan, sir? I don't know. Kanina lang ito dumating. Ang akala ko nga ay may isa sa mga kasambahay ang nag-order nito kaya tinawag pa kita para magtanong. Ha? Sir, sigurado ako na walang buntis sa mga katulong kaya sigurado ako na wala sa kanilang nag-order niyan. Puno rin ng pagtataka na sabi ng katulong. Hindi po kaya kay Ma'am Ophelia yan? No, sigurado ako hindi buntis si Ophelia dahil ayaw pa niyang magkaroon kami ng anak. Sagot naman ni Andrews na iniisip na baka pinagtitripan siya ng kung sinong tao. Kanino po kaya yan, sir? Tiningnan ni Andrews ang pangalan ng receiver package at natigilan sa nakita. Neri Aldeguer. Iyon ang pangalan na nasa receiver. Ang taong nag-order ng package na ito ay walang iba kundi ang dati niyang asawa. Napuno naman ang kalituhan ng kanyang isipan. Bakit nag-order si Neri ng ganito? Wala pang 6 na buwan mula nung nag-divorce sila. Tumindi ang tibok ng kanyang puso habang iniisip ang kahulugan nito. Ang ibig bang sabihin ay buntis na ito noong naghiwalay sila? Bigla siyang kinabahan. Pinagsama ng takot at pag-aalala. Mabilis na gumapang ang mga tanong sa isip ni Andrews. Pinagbubuntis ni Neri ang anak nila? Nagkaanak sila? Base pa lamang sa mga gamit pambatang dumating, malapit na rin itong mga anak. Malaki ang posibilidad na si Andrews ang ama ng pinagbubuntis ni Neri. Kung sakali man nabuntis ito at maaari na nagkamali ito sa paglagay ng address sa pagdedeliveran. Sir, pag-alaman po namin na hindi pa sa Villa Aldeguer tumira si Miss Ledesma. Wala pong bakas na may tumira sa bahay ninyo sa loob ng 6 na buwan. Kaya nakakasiguro po kami na ni minsan ay hindi siya tumuloy sa bahay na yon. What? Kung gano'n ay alam niyo ba kung nasan siya nakatira ngayon? Tanong ni Andrews. Hindi po, sir. Tumango naman si Andrews at pinatawag niya si Manong Alex, ang nagatid kay Neri noong umalis ito sa mansyon. Sa totoo lang, hindi naman maintindihan ni Andrews ang sarili niya kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Gusto niyang malaman kung ano ang totoo. Kung tama ba siya ng hinala na buntis si Neri? Kung sino nga bang ama ng dinadala nito? At higit sa lahat, kung tama rin ba ang kutob niya na siya ang ama. Kaya matapos niyang matanggap ang package, agad siyang nagpadala ng tauhan nila sa villa na ibinigay din kay Neri para makapag-usap sila. Subalit, nalaman niyang hindi ito tumira sa bahay na iyon. Pumasok sa loob si Manong Alex. Sir Andrews, pinatawag niyo raw po ako. Tumango si Andrews at hinintay na lumapit si Manong Alex. May tanong lang po ako tungkol kay Neri, Manong. Ano po yun, sir? Noong araw na umalis siya sa mansyon, saan niyo po siya inihatid? Ilang segundo rin natigilan si Manong Alex.
Naaalala naman ni Manong Alex kung ano ang pakiusap sa kanya noon ni Neri. Kaya naisip ni Manong Alex na magsinungaling sa boss niya. Sa villa po, sir. Pero nagpadala ako ng tauhan sa villa. At ang sabi nila, wala raw po daw nakatira sa villa. At wala rin daw po silang nakita na baka sa may taong tumira sa bahay na yan. Hindi ko po alam, Sir Andreas. Doon ko po siya hinatid noong pinaalis niyo po siya sa mansyon. Tinulungan ko pa nga po siya na ipasok sa loob ng bahay yung mga gamit niya dahil hindi niya naman yan kayang mag-isa dahil sa kondisyon ng mga paa niya. Pero mag-6 na buwan na po mula noon. Hindi po kaya umalis na si Ma'am Neri at lumipat sa ibang tirahan? Tingin ko po naman ay hindi po siya magtatagal doon sa villa, lalo pat mag-isa lang siya dahil masyadong tago ang lugar at wala siyang maaaring makausap. Sabi naman ni Manong Alex na mabuti na lang ay alam kung anong itsura ng villa dahil noong binili ni Andreas ang villa na yon ay kasama nito si Manong Alex. Kahit pa wala siyang ideya kung nasaan ngayon si Neri, ay nagbayad pa rin si Andreas sa mga tao para ipahanap ito. Nang malaman ni Ophelia ang tungkol doon ay labis itong nagalit at doon na nga nagsimula rin ng madalas sa pag-aaway ng dalawa. Bakit pa kailangan mo pa siyang ipahanap, Andreas? She's no longer your wife. Wala na siyang papel sa buhay mo ngayon. Kaya hindi ko mag-gets kung anong rason mo para patuloy mo siyang hanapin. Nagagalaiti sa galit na sigaw ni Ophelia kay Andreas. Kailangan ko siyang hanapin, Ophelia. May kailangan akong itanong sa kanya dahil may duda ako na nagkaroon kami ng anak. Ano? Tingin mo talaga nagkaroon kayo ng anak? For I know, anak niya lang sa ibang lalaki ang dinadala niya kung sakali mang buntis siya. Alam mong malandi yung ex-wife mo. Gawa ka nga niyang lokohin noong kasal pa kayong dalawa, hindi ba? Hindi mo siya dapat habulin at hanapin pa, Andreas. Pabali ang sigaw pa ni Ophelia. You don't understand, Ophelia. Aling parte bang hindi ko naintindihan, Andreas? Ang alam ko na ngayon ay gusto mo siya makita ulit. Kahit pa ilang buwan na mula noong mag-divorce kayo. Nagbuntong hininga pa si Andreas. Pag-aawayan na naman ba natin to, Ophelia? Yes! Kasi noon pa man si Neri na talagang laging sanhe ng pag-aaway natin. Siya ang dahilan kung bakit nagkahiwalay tayo noon. Ngayon ay siya na naman ang dahilan para unti-unti tayong masira. Kahit pahiwalay na kayo. Galit na galit ang mga mata ni Ophelia na tumingin sa kanya. Umamin ka nga sa akin, Andreas. Nagsisisi ka ba na nakipaghiwalay ka kay Neri? Hindi na rin napigil ni Andreas ang galit niya. Gusto mo ba talagang malaman ko anong totoo? Oo. Nagsisisi akong hiniwalayan ko si Neri para sa'yo. Nagsisisi akong nasaktan ko siya dahil mas pinili kita. Nagsisisi akong nawala siya sa akin. Sa piling ko. Ano, masaya ka na ba? Masaya ka na ba sa lahat ng narinig mo, Ophelia? I can't believe you, Andreas. Matapos ang lahat ay ganito pa rin ang sasabihin mo sa akin. At isang malakas sa sampal ang tumama sa mukha ni Andreas. Sa labis na galit ay iniwan niya sa loob ng opisina niya si Ophelia na tuluyan ng naiyak at niyakap ang sariling mga tuhod. I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Paghingi ng dispensa ng isang gwapong lalaki kay Neri habang tinutulungan niya na pulutin ang mga gamit niyang natapon. Mula sa bag niya dahil sa nabangga ito ng wheelchair niya, dahilan para mahulog ang bag na nakapatong sa lap niya. Ayos lang yan, sagot naman ni Neri. Iuyuko na sana siya para pulutin ang red lipstick ngunit pinigilan siya ng lalaki. Huwag ka nang yumuko, miss. Baka mapano pa yung pinagbubuntis mo. At saka ito na lang ang pumulot ng red lipstick at ipinasok muli sa bag niya. Nang mapulot na ang lahat ng laman ng bag niyang natapon, ibinalik na nito sa kanya ang bag. Pasensya ka na talaga, miss, ha? Naabala pa tuloy kita. Ayos lang. Sagot naman niya, tinanggap ang bag. Ilang buwan na yung tiyan mo? Tanong nito. 7 buwan na. Wow, malapit mo na pala siyang makita. No wonder why you looked happy at mukhang laging good mood. Nagtaka siya sa sinabi nito. Ha? Paano mo naman nasabi na nasa good mood ako? Kasi hindi ka malang nagalit sa akin kahit pa nabangga kita at natapon ko pa yung laman ng bag mo. Kung ako yan, nagwala na ako sa galit. Baka nga may usok pang lumabas sa ilong ko. Mahina namang natawa si Neri. Hindi mo naman kasalanan na nabangga mo ako eh. Pareho tayo hindi nakatumitingin sa daanan. Kaya,
Hindi ako galit sa'yo. But still, ngumiti ito sa kanya at nakita ni Neri ang malalim nitong dimples na kahit sinong babae siguro na ngitian nito ay mahuhulog. Ako nga pala si Oliver Villaroman. Sabay lahat nito ng kamay sa kanyang harapan. Walang pag-aalangan na tinanggap yun ni Neri. Neri Ledesma. Nakangiti rin na sabi niya. Are you related to the owner of this resort? Pareho kasi ng apelyido mong pangalan ng resort na to. I'm the owner. Sabay kamot nito sa ulo na para bang nahihiya pa ito. Wow, really? Nice meeting you then. Masayang sabi niya. Yeah, ngayon bang first day mo dito? Oo, halos kararating ka lang. Ganun ba? Saan ang room mo? Tulungan na kita sa pagdala ng mga gamit mo. Hindi pa ako nakapag-check-in dito eh. Hindi kasi ako nakapagpa-reserve bago pumunta dito. Nahihiyang sabi niya. Ganun ba? Halika, tulungan na kitang mag-check-in. Ibibigay ko sa'yo ang pinakamalaking room dito. Ha? Naku, hindi na kailangan. Mag-isa lang naman ako kaya hindi ko kailangan ng malaking kwarto. Nagtataka siya nitong tiningnan. Hindi mo kasama ang asawa mo? Wala akong asawa. Sorry pero ibibigay ko pa rin sa'yo ang pinakamalaking room. Think of it as my way of apologizing for bumping into you. At saka kapag malaki ang kwarto mo, tsaka kung mas ma-enjoy mo ang ganda dito sa resort ko. Bagaman nag-aalangan pa ay pumayag na lang siya dahil mapilit na tao si Oliver. Itinulak nito ang wheelchair niya patungo sa reception. Ipinilasta lang nito ang pangalan niya sa guest list at kinuha ang susi sa receptionist. Pero hindi na siya pinagbayad pa ni Oliver dahil libre na lang daw ang pagstay niya doon bilang regalo na rin daw sa magiging anak niya. I swear, Oliver, hindi mo talaga kailangan na ilibre ang pagstay ko dito sa resort mo. Sabi naman ni Neri habang nasa loob sila ng elevator patungo sa hotel room niya. Neri, sabi ko naman sa'yo, diba? This is my way of apologizing. Kahit hindi ka nagalit sa akin, baka nagalit naman sa akin ang anak mo. Ang lakas kaya ng pagkakabangga ko sa'yo kanina. Tumalbog nga ako eh. Baka mamaya isilang mo siya dito sa mundo na may malaking galit sa akin. Ako lagot na. Natatawa at irap siya dahil sa sinabi nito. Bakit naman siya isisilang sa mundong to na may galit para sa isang tao, Aber? May mga ganong bata kaya? Yung inborn ng sama ng loob? Napailing si Neri. Ewan ko sa'yo. Bakit ka nga pala nagmamadali kanina? Kasi I was running away from my old brother. Bakit? Baliw yun. As in? Hindi, medyo may sayad lang mag-isip. Gusto niya kasing samahan ko siya sa kabilang isla kahit na tinatamad akong pumunta. Kung hindi pa ako tumakbo, baka sapilitan niya na akong naisama sa kabilang isla. Andan kasi mga magulang namin. May family reunion kami doon. Ayoko lang pumunta. Bakit mo naman ayaw pumunta? Usisa niya. Ayoko sa mga kamag-anak namin. Lagi nila akong kinukulit kung kailan daw ako mag-aasawa. Tanong ng tanong, wala namang nirereto. Bumukas na ang elevator at muling tinulak ni Oliver ang wheelchair niya habang ang isang kamay ay bitbit ang bag niya. Para tuloy naging bellboy ito kasi ito nang tumulong sa kanya sa pagbitbit ng mga gamit niya. Wala ka bang girlfriend? Tanong niya. Wala. Really? Bakit naman wala? Tanong niya ulit. Sa totoo lang, hindi niya iniisip na walang girlfriend itong si Oliver. Paano? Sobrang gwapo ni Oliver kaya napaka-imposibleng isipin na wala itong girlfriend. Akala niya nga kanina hindi ito marunong magtagalog dahil sa itsura pa lamang nito. Masasabi nang wala itong lahing Pilipino. Spanish-German siguro, pwede pa. Ewan ko nga rin ba kung bakit wala. Gwapo naman ako. Pero walang may gustong seryosohin ako. Sagot ni Oliver sa hindi niya mawari kung seryoso o nagbibirong tono. Binuksan ni Oliver ang pinto at pumasok sila sa loob. Nang mailapag na ni Oliver ang mga bag niya na bitbit nito, ay nagpaalam na itong aalis na dahil may meeting pa raw ito. Maganda at malawak ang kwartong pinili ni Oliver para sa kanya. Pagpasok pa lamang, agad niyang napansin ang maluwag na espasyo at ang eleganteng dekorasyon. May balkonahe na kitang-kita ang napakagandang view ng asul na dagat at sa malayo may mga bangka na nagmistulang maliliit na laruan dahil sa layo. Ang king-sized bed ay may puting sapin, malambot at nakakaakit na humiga.
Sa isang sulok naroon ang malawak na banyo, kompleto sa amenities at may bathtub na tila naghihintay sa kanya para mag-relax. Mukhang tama nga si Oliver. Mas mag-enjoy siya sa pagsistay niya sa bakasyon na ito. Nariyan ka na ba sa beach resort, Neri? Tanong ni Peony nang masagot niya ang tawag nito. Oo, halos kararating ko lang din. Sagot ni Neri habang ginagala pa rin ang tingin niya sa loob ng silid. Mabuti naman at nakarating ka riyan ng ligtas. Medyo tagu pa naman ang isla at resort na yan. Sure ka ba na magiging maayos ka lang dyan? Oo, maraming ang nagbabakasyon dito eh. Madaming turista kanina pagdating ko, tsaka mabait din ang mga taong nandito. Sa totoo nga niyan eh, may naging kaibigan na ako. Sagot niya. May kaibigan ka na kaagad? Sino? Anong pangalan niya? Oliver Villaroman daw ang pangalan niya. Oliver Villaroman? Wait, parang familiar sa akin ang pangalan niya. Sabi ni Peony at narinig ni Neri ang pag-type nito sa keyboard. Kapag kuwan ay sinabihan siya ni Peony na buksan niya ang camera niya dahil may ipapakita raw ito sa kanya. Siya bang Oliver Villaroman na tinutukoy mo? Tanong ni Peony habang ang camera nito ay nakatutok sa screen ng laptop na may picture ni Oliver. Oo, siya nga. Paano mo siya nakalala? Pamilyar siya sa akin dahil bunsong anak siya ng mayaman ng pamilyang na-interview ko noon para sa headline ng magazine ko na pinakasumikat at nag-promote sa akin sa highest position. Wow, really? Mangha niyang tanong at tinitigan niyang mabuti ang picture ni Oliver. Hindi siya makapaniwala na si Oliver ngayon. Oo, mabait nga ang mga yan, lalo ng mga magulang niya. Ang swerte mo, naging kaibigan mo agad siya. Masayang sabi ni Peony. Siyang may-ari ng resort. Hindi niya pa nga rin ako pinagbayad sa pagstay ko dito dahil nabangga niya ako kanina. See? Mabait talaga mga Villaroman. Sa unang araw naman ni Neri sa pagstay ng resort, pinili niyang tumambay lang sa labas. Tahimik na pinagmasdan ang magandang tanawin. Ine-enjoy niya ang sariwang hangin at ang nakakalulang ganda ng asul na dagat. Bagaman gusto ni Neri na galugarin ang resort, hindi siya makapaglakad dahil sa paa niya. Sobrang ganda at payapa talaga ng lugar na ito. Hindi siya magsasawa sa tanawin dito. Ang malaparaisong dagat, ang bugaw na langit. Bukod pa roon, parang unti-unti nang kumakalma ang isip niya. Paano? Nitong mga nagdaang araw, sobrang stress niya. Nagkamali kasi siya ng pag-order ng mga gamit ng anak niya. At ang address ng bahay ni Andrews ang napindot niya. Huli na nang ma-realize niya ang pagkakamali at na-deliver nga ang package sa bahay ni Andrews. Agad siyang kinabahan. Alam niya magtataka si Andrews kapag natanggap nito ang package na puro gamit pambata. Kaya't sinunod niya ang payo ni Peony na magbakasyon muna upang mawala ang stress. At para na rin hindi siya mahanap ni Andrews habang iniisip nito ang nangyari. Sa gitna ng kalmado at tahimik na lugar na ito, kahit papaano nakatagpo siya ng kapayapaan na matagal niya na ang hinahanap. Sa Villaroman Hotel and Resort na located sa tagong bahagi ng Palawan, ang napili niyang lugar para magbakasyon. Mukhang hindi nga siya nagkamali sa pagpili ng lugar dahil ang tahimik at magandang tanawin ay higit pa sa inaasahan niya. Ang lugar ay tila isang lihim na paraiso na napapalibutan ng luntiang kagubatan at malinaw na dagat. Uy, Neri! Narinig niya ang pamilyar na boses ni Oliver Villaroman na tumatawag sa kanya. Pagkalingon niya ay nakita niya binata na naglalakad palapit at may daladalang isang surfboard. Malapad ditong ngumiti at kumaway sa kanya. Gawa mo! Hintay ni Neri na makalapit sa harapan niya si Oliver bago sumagot. Tumatambay lang ako. Mahilig ka palang mag-surf? Oo, isa to sa mga libangan ko. Masarap kasing mag-surfing dito malakas ang alon. Gusto mo bang turuan kita? Neri looked at him with a deadpan face. Gusto mo bang manganak ako nang wala sa oras dyan sa gitna ng dagat? Tsaka, hindi ako nakakalakad. Humalakak si Oliver. Hindi naman ngayon. Kapag nakapanganak ka na, tuturuan kita. Kahit kayo pa ng anak mo, magiging masaya nga yun At saka, sure din ako na makakalakad ka. Ako magsisilbing mga paa mo. Tumango siya. Medyo na-touch siya sa panghuling sinabi nito. Well, sana lang makabalik pa ako dito pagkapanganak ko. Sure yan, ano ka ba? Hindi lang ang dagat dito ang babalik-balikan mo, for sure.
Pati ako babalik-balikan mo rin. Ngumiti at umiling na lang siya. Masyadong confident? Of course! Halos lahat ng guests dito ako ang binabalik-balikan. Wow! Nahiya naman ang amihan sa kahanginan mo, Mr. Villaroman. Tumawa si Oliver at kumindat pa sa kanya. Nag-lunch ka na ba? Hindi pa, pero pupunta na ako sa restaurant. Nagugutom na kami ni baby. Gusto mo bang sabay na tayo mag-lunch? Hindi pa rin ako kumakain. May alam ako ang masarap na restaurant dito. Talaga? Sige. Wala rin naman akong alam dito since it's my first time here. Kailangan ko ng tour guide. Pabirong sabi niya. Then I'll be your most handsome tour guide. Kuminat ulit ito. Kahit may motor naman ang wheelchair ni Neri, kaya hindi na kailangang itulak yon ay tinulak pa rin talaga yon ni Oliver. Kailangan niya pang hintayin si Oliver sa lobby ng hotel dahil kailangan pa nitong magpalit ng damit. Hindi rin naman ito nagtagal at bumaba na ulit. Pagbalik nito ay nakasuot na ito ng sando at itim na shorts. Wala bang restaurant dito sa inyo at pupunta pa tayo sa ibang restaurants? Takang tanong niya kay Oliver na makasakay na sila sa Jeep Wrangler nito. Meron, pero mas masarap doon sa alam kong seafood na restaurant eh. Sinasabi mo bang hindi masarap ang menu sa restaurant ninyo? Taas kilay niyang tanong. Masarap din naman, pero mas masarap doon. Nag-enjoy si Neri sa biyahe papunta sa sinasabi ni Oliver na restaurant. Sobrang ganda ng tanawin. Nakabukas lang ang bintana sa tabi niya at tinangay ng preskong simoy ng hangin ng kanyang buhok. Si Neri ay lumaki sa syudad. Kaya't halos hindi niya ma-imagine ang sarili niya noon na tumira sa probinsya o isla. Hindi niya rin pinangarap na umalis sa syudad, ngunit ngayon, hindi siya magdadalawang isip na tumira dito sa isla. Sa ganda ng tanawin, tiyak na laging mapapawi ang stress niya. Siya na ba ang nobya mo, Oliver? Tanong ng isang matandang babae pagpasok nila sa maliit na seafood restaurant kung saan siya dinala ni Oliver. Opo, nang. Siya na nga po. Sabay akbay sa kanya nangiting-ngiting si Oliver na pinagtaka naman ni Neri. Ganda ng nobya ko, no, nang? Aba, oo, tsaka malapit ka na palang maging ama, nakakatuwa naman. Opo, excited na nga po ako makasama ang anak namin. Tsaka kung magiging kasing ganda siya ng nobya ko. O kaya naman magiging kasing gwapo ko po, ano po? Pagyayabang pa nasabi ni Oliver. Nako, sigurado yan. Sa ganda ba naman ang lahi ninyo, nako tsaka kung magiging Diyosa ang anak ninyo. Naroon pa rin nangisi sa labi ni Oliver at nananatiling nakaakbay ito sa kanya habang tulak-tulak nito ang wheelchair niya palapit sa table kung saan sila pinaupo ng Marie. Nag-order na nga si Oliver kaya naman umalis na si Marie para mahanda ang order nila. Hoy, bakit sinabi mo rin na girlfriend mo ko? Tanong niya kay Oliver. Palusot ko lang yon para kapag pumunta kasi ako dito, lagi niyang pinapaupo yung anak niyang babae sa harap ko para sabayan akong kumain. Baka sakali raw magkamabutihan kami. Sagot ni Oliver. Anong problema dun? Hindi ko gusto yung anak niya. Kaya kahit nasarap na sarap ako sa seafood nila dito, bihira lang akong pumunta dito ng dahil dun eh. Napailing naman si Neri. Kaya pala wala kang girlfriend kasi masyado kang juicy sa babae. Hindi naman na. Ayoko lang talaga dun sa anak ni Marie. Tip ng kuya ko yun eh. Baka mag-away pa kami dahil sa kanya. Tsaka sa ngayon may iba ako nagugustuhan. Hindi ko nga lang sure kung may pag-asa ba ako. Paano kung walang pag-asa dun sa nagugustuhan mo? Ayos lang, ang mahalaga nakasama ko siya at naging masaya ako kapag magkasama kami. Yun naman ang mahalaga, diba? Tumayo siya. Right. Iyan nga ang mas mahalaga. Ganon na ganon din ang mindset niya noong kasal pa sila ni Neri. Noong kasal pa sila ni Andrews. Sa isip niya noon ay ayos lang kahit hindi pa siya mahal ni Andrews. Ang mahalaga ay masaya siya sa piling nito. Pero hindi pa talaga tama na mas pinili niyang maging masaya habang nasa piling pa siya nito kaysa alalahanin kung anong maaaring mangyari sa kanya sa hinaharap. Tama nga si Oliver na masasarap ang pagkain doon sa seafood. Sobrang dami nga nilang nakain at sobrang nag-enjoy din siya kasama si Oliver. Siguro, isa rin sa dahilan kaya mas marami siyang nakain dahil sa kasama niya. Kapag kasama niya si Oliver, pakiramdam niya ay wala siyang kahit na anong problema. Mabait kasi ito at mahilig din na magbiro.
Matapos silang kumain ay tumulak na ulit si Oliver sa wheelchair niya para mamasyal. Ipinakilala pa siya ni Oliver sa lahat ng mga kakilala nito doon. Sa dami ng mga kaibigan ni Oliver, tiyak si Neri na sobrang friendly nga talaga nito at mabait din. Mahigit 2 linggo na ang lumipas mula nang dumating siya sa resort at naging sobrang masayang 2 linggo na yon dahil kay Oliver na lagi niyang kasama. Talagang hindi siya nakaramdam ng pagkabagot sa loob ng 2 linggo na yon dahil kay Oliver na laging andyan sa tabi niya. Nakalimutan niya na rin ang lahat ng mga problema niya nang dahil kay Oliver. Bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Tanong ni Oliver habang magkatabi sila nakaupo sa buhangin sa tabing dagat. Malalim ng gabi pero pareho silang hindi makatulog kaya napagpasyahan nila na tumambay muna dito sa labas. May iba siyang mahal. Arranged marriage lang kasi kami kaya kami kinasal. Ang magulang lang namin ang may mga gusto. Pero noon pa man, ay alam ko na may mahal siyang iba. Hindi ko lang napigil ang sarili ko na mahalin din siya dahil nga ang ending, nakipaghiwalay din siya sa akin dahil nagkabalikan na sila nung tunay niyang mahal. Divorce na kami ngayon. Nakipaghiwalay ba siya sa tunay niyang mahal bago kayo kinasal? Tumango siya. Yes, they split up because of me. Pero nung mamatay ang dad ko, nagkabalikan din silang dalawa. So, naging kabit ka niya? Yeah, parang gano'n na nga. Ang gago naman pala ng ex na asawa mo eh. She laughed slightly. Hindi naman, ang tanga ko lang. Hindi normal lang naman na mahalin mo siya kasi asawa mo siya eh. Hindi ka tanga, medyo lang. Pagbibiro pa nito na ikinatalim naman ng tingin niya. Enough with me, ikaw. Tell me one of your secrets, sabi niya. At dahil nga sa halos na pag-usapan na nila lahat kanina nung nasa restaurant sila, wala na silang ibang makapagkwentuhan kaya nagtanungan na lang sila ng mga sekreto nila. Ako? Parang nasabi ko naman na ng lahat sa'yo. Maliban sa isa. Ano yun? Huminga ng malalim si Oliver. Kahit madilim ay nakita niyang mga mata nito ang pagdaan ng malungkot na ekspresyon. May sakit ako. Bahagya niyang natigil. Ha? Anong sakit? Brain tumor, malala na raw. Nagbibiro ka ba? Hindi niya pa mapilit ang sarili na maniwala sa sinabi nito. Hindi nga, seryoso ako. Sagot nito at saka mahinang natawa. Hindi halata na may sakit ako, no? Inaalagaan ko ang sarili ko dahil ayoko magmukhang may sakit ako. Kawawa na nga ako kasi mas maaga ako mamamatay tas magmumukha pa akong kawawa. I don't want anyone to feel sorry for me. Kaya gusto ko mukha ko normal. Ang sabi ng doktor, mga 6 na taon na lang daw itatagal ko sa mundo. Ewan ko. Pero hindi ko pa naman ramdam sa sarili ko na malapit na ako mamatay. Siguro dahil matagal pa naman ang 6 na taon at last month lang, binigyan na ng taning ang buhay ko. Hindi ko pa ramdam na malapit na kaming magbanding na San Pedro sa langit. Hindi naman makapaniwala si Neri. Ang akala niya nagbibiro lamang si Oliver pero ngayon ay kitang-kita na ang lungkot sa mga mata nito at ang dibdib niya ay naninikip para dito. Tumanaw ito sa malayo at nagbuntong hininga. Marami akong gustong gawin at maranasan sa buhay ko. Lalo ng bagay na hindi ko magawa noon dahil masyado akong tutok sa pag-aaral at trabaho. Ginagawa ko na ngayon yun dahil ayoko na pagsisihan ko yun pag mamatay na ako. Pero alam mo, marami pa akong mga gustong gawin at maranasan. Gusto kong sulitin ang natitirang 6 na taon ko dito sa mundo. Dagdag nito. And for some reason, gusto ni Neri na samahan si Oliver sa pagtupad nito sa mga bagay na gusto nitong gawin at maranasan. Gusto niya itong tulungan. Siguro ay sobrang bilis lang talaga para kay Oliver na mapalapit sa kanya. Ano naman ang mga bagay na gusto mong gawin at maranasan sa loob ng 6 na taon? Tanong niya. Sumulyap sa kanya si Oliver at bahagyang ngumiti. Gusto ko maranasan na maikasal at maging isang ama. Iyon talaga ang pinakagusto ko. Nagbibinata pa lang ako. Iyan ang gusto ko.
Sa katunayan, matagal ko na talagang na-imagine ang sarili ko na maging isang ama at asawa ng isang babae na mamahalin at aalagaan ko ng buong buhay ko. Na-imagine ko na rin kung gaano kasarap sa pakiramdam ang matawag na daddy ng isang batang anghel. Maririnig sa boses ni Oliver ang saya at ramdam niya rin na sobrang genuine ang sinasabi nito. Ngayon pa nga lang ay masasabi na ni Neri na magiging isang mabuting ama si Oliver. Kahit na konting panahon na lamang ang meron nito dahil sa sakit nito, masasabi ni Neri na maswerte pa rin ang babaeng mamahalin nito at itinuturing na sarili nitong mundo. Yung babae na sinasabi mong gusto mo, siya bang babae na gusto mong pakasalan at gusto mong makasama hanggang sa huling sandali mo dito sa mundo? Tanong niya. Oo, siya. Gusto mo bang malaman kung sinong babae na gusto ko, Neri? Sabay tingin nito sa kanya. Ikaw yon, Neri. Ako? Oo. Unang kita ko pa lang sa'yo, nasabi ko na sa sarili ko na I wanna spend the last years I have in this world with you. Hindi naman alam ni Neri kung ano ang dapat niyang sabihin at magiging reaksyon sa sinabi niya ni Oliver. Hindi rin agad siya nakapag-react dahil hindi niya inaasahan na magugustuhan siya nito. Lalo na't buntis siya at kagagaling lang din niya sa breakup. Hey, I've been thinking about this. What if tayo na lang magpakasal? Actually, this is my proposal. Kayang-kaya kong ituring ang anak mo na para bang anak ko rin. It's my dream to have a son. Pero hindi niya agad nabigyan ng sagot si Oliver. Lumipas ang 2 buwan at nanganak na si Neri sa isang napakagwapong anghel na pinangalanan niyang Oceanus. Nanatiling nasa tabi niya si Oliver na naging sandalan niya. Inaalagaan siya nito at hindi siya iniwan. Binisita rin siya nito sa ospital ng mga magulang ni Oliver na sobrang masaya rin na makita ang anak niya. Sa piling ni Oliver ay naramdaman ni Neri kung paanong mahalin at pahalagahan dahil talagang hindi siya nito sinukuan. Noong pwede nang ilipad sa ibang bansa si Oceanus, sa Spain na sila tumira ng anak niya at madalas pa rin silang bisitahin ni Oliver. Sa katunayan ay parang ang ginawa lang ito na palengke ang Spain dahil pabalik-balik pa din ito sa Pilipinas. It feels nice to have Oliver, lalo pat sobrang tanggap na tanggap din siya ng buong pamilya nito. At apo na rin ang tingin nila kay Oceanus. Sobrang maalaga rin sa kanila ng anak niya ang pamilya ni Oliver, lalo na nung nagpa-opera siya para muli siya makapaglakad. Ang pogi-pogi naman ng baby namin na yan. Paglalambing ni Oliver kay Oceanus na ngumiti pa rin. Wow, you're smiling! Agreed ka na rin ba na pogi ka, ha? Manang-mana ikaw sa Papa Oliver eh. Hindi naman napigil ni Neri ang ngiting sumupil sa labi niya habang tinititigan niya ang dalawa na sarap-sarap sa pakiramdam na may isang tao na nagmamahal sa anak niya na itinuturing rin ito na sarili nitong anak. Talagang nagpakatatay si Oliver kay Oceanus at kahit kailan ay hindi nito tinuring na iba si Oceanus. Kulang na nga lang ay kay Oceanus na rin umikot ang mundo nito. Sa bawat sandaling yon ay mas lalo niyang na-appreciate si Oliver. Mas lalo niyang napatunayan kung gaano itong kabuting tao. Nasabi rin ni Neri sa kanyang sarili na walang masama kung sila ang ikakasal. Kung si Oliver ang magiging asawa niya dahil tiyak siyang magiging isang mabuting asawa ito sa kanya at ama naman para kay Oceanus. Hey, Oliver! Pagtawag niya kay Oliver na ngayon ay nakaupo na sa sofa habang buhat-buhat si Oceanus. Do you still remember what you asked me before? Alin dun? What if tayo na lang magpakasal? Yes, of course, and I'm still waiting for your answer. Pero hindi naman ako nagmamadali. Sabi nito at tiningnan ng mukha ni Oceanus na natutulog. My answer is yes, saad niya. Huh? Sabay gulat itong tumingin sa kanya. I said my answer is yes. Pumapayag ako magpakasal na tayo. Lumiwanag ang mukha ni Oliver at kumislap din ang mga mata nito. Really? Tumango siya. Oo. Yes! Masaya-masaya na sabi ni Oliver bago tumayo at lumapit sa kanya pero dahil nga buhat nito ang anak niya ay si Neri nang yumakap dito. Thank you so much, Neri. Pangako, hindi ka magsisisi sa desisyon mong to. In the remaining years of my life,
I will do everything I can to make you happy. Mamahalin at aalagaan ko kayo ni Oceanus ng higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Masakit at mahirap para kay Neri isipin na mawawala kaagad sa kanila si Oliver dahil bilang na lamang ang oras nito sa mundo. Ganun pa man, itinuloy niya ang pagpapakasal dito at nangako siya na gagawin ang lahat para mapasaya niya si Oliver at maparamdam dito ang lahat ng bagay na gusto nitong maranasan bago man lang ito mawala sa mundo. Hindi nagtagal at ilang buwan na lamang ang naging preparation at naganap na nga ang kasal nila ni Oliver sa Spain. Naroon ang kanilang mga matatalik na kaibigan at halos ang buong miyembro ng angkan ni Oliver dumalo rin para saksihan ang pag-iisang dibdib nilang dalawa. Lahat sila ay sobrang saya para sa kanilang dalawa at lahat ay botong-boto kay Neri para maging kaisa ni Oliver. Pinapangako ko na magiging isang mabuting asawa at maging isang mabuting ama ako sa iyo at sa anak natin. Lahat ay gagawin ko para mapasaya ko kayo. Araw-araw kitang mamahalin, Neri. Araw-araw kong ipaparamdam sa iyo kung gaano umibig ang isang Villaroman. Inabot ni Oliver ang mukha niya kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata nito. I love you so much, Neri. Always and forever. At sa harap ng altar, sa harap ng pamilya ni Oliver at sa mga taong malalapit sa kanila, naglapat ang kanilang mga labi, kalaki pang pangako nila sa isa't isa na mamahalin at aalagaan nila ang isa't isa. Say, Daddy! Daddy! Pinapasunod ni Oliver ngayon na magdadalawang taong gulang na si Oceanus. Sige na, baby. Sabihin mo na ulit yun. Kagabi nga sinabi mo naman eh. Hindi lang talaga napansin ni Daddy kasi sobrang antok na ako noon. Huwag ka na magtampo, please. Sabihin mo na ulit ang word na yon. Natawa at iiling pa si Neri habang pinagmamasa niya si Oliver na nilalambing ang anak na si Oceanus na nakaupo sa kandungan nito ngayon. Kagabi kasi ay sinabi ni Oceanus ang unang salita nito which is Daddy. Pero sobrang pagod at antok pa ni Oliver kasi uminom ang gamot kaya hindi niya ito masyadong napansin ang sinabi ng anak. Follow mo. Daddy ha? Daddy. Daddy. Sabi ulit ni Oliver pero sa halip ay humagikik lamang si Oceanus. Noong umuso si Oliver, pumalakpak si Oceanus sabay sabi ng Daddy. Nagdulot ng sobrang saya kay Oliver na kulang na lang ay lumipad na dahil sa labis sa tuwa. Kung wala lang siguro si Oceanus sa kandungan nito, nako baka nagtatatalo na si Oliver. My love, narinig mo ba yon? Tinawag niya akong Daddy. Nagsalita ng anak natin and he called me Daddy. Ang masayang pagbabalita naman ni Oliver sa kanya nang lumapit siya sa dalawa. Oo, narinig ko nga. Nakangiti na magsabi niya. Ang galing-galing talaga ng anak natin, hon. I'm so proud of him. Halos abatenga naman ang ngiti ni Oliver. Ang galing-galing talaga ng baby naman. Isa pa nga, say Daddy pa nga ulit, anak. Pagdating kay Oceanus ay tinupad din ni Oliver ang pangako nito na magiging isang mabuting ama ito dito. Hindi man lang pinaramdam ni Oliver kay Oceanus na hindi nito ito tunay na anak dahil kung paano siyang minahal at inalagaan ng daddy niya ay ganon na ganon din ang pinaramdam ni Oliver kay Oceanus. Ganon pa man noong nagsisimula ng maunawaan ni Oceanus sa mga bagay-bagay ay tapat nila sinabi dito ang totoo na hindi naman talaga si Oliver ang tunay nitong ama. Ipinaalam din nila kay Oceanus ang tungkol sa sakit ni Oliver ngunit hindi naman niya naging hadlang para lumaki si Oceanus na malapit kay Oliver. Ang buong akala nga nilang lahat ay magiging maayos na si Oliver nang malampasan nito ang 6 na taon. Akala niya ay tuluyan ang labanan ni Oliver ang sakit nito at magtatagal na ito sa piling nila. Naging sobrang masaya na sila sa iba. Aakalang iyon subalit nagkamali silang lahat. Dahil kahit anong dasal man nila, nakatadhana na si Oliver na mawala agad sa mundo. Sa 7 taon ay tuluyan na itong nanghina. At unti-unti na rin naubos ang buhok nitong sobrang mahal na mahal din ni Oliver. At ngayon, puno na ng luha ang mga mata ni Neri habang nakaupo siya sa tabi ng kinahihigaan ni Oliver na sobrang namumutla at nangihina na. Paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya kung gaano siya nitong kamahal at kung gaano itong kaswerte na nakilala siya nito. I love you, Neri. Mahinang sabi ni Oliver at inabot nito ang kamay niya.
Wala akong ibang babaeng minahal kundi ikaw lamang. Kahit pa alam kong hindi ako ang lalaking nilalaman ng puso mo, ay pinili kong mahalin ka. Mahal na mahal kita, Neri. Hanggang sa huling sandali ng aking buhay, patuloy kitang mahal. Kahit ilang daang taon pang lumipas, patuloy pa rin kitang mamahalin. Gustong gusto kitang alagaan. Gustong gusto kong mahalin ka hanggang sa pagtanda natin. Kayo ng anak natin. Pero hindi na pwede. Hindi na kaya ng sakit ko. Oliver, ano pang sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Puno ng sakit at lungkot na tanong niya. Halos hindi na siya makahinga at hindi na rin siya makapagsalita ng tuwid dahil sa kirot ng kanyang dibdib. Alam ko hanggang ngayon ay nananatili na si Andres ang nilalaman ng puso mo. Hindi mo man sabihin sa akin ng totoo. Alam at ramdam ko yun. Hindi ako galit sa'yo. Bagkus ay sobrang laki ng pasasalamat ko sa'yo sa huling sandali ko sa mundong ito ay naranasan kong mahalin mo. Naranasan kong maging mahalaga sa'yo. Sa loob ng mahigit 7 taon na tayo ay naging mag-asawa, ako ang naging pinakamasayang tao sa mundo dahil naranasan ko ang maging asawa mo at maging ama sa anak mo, sa anak natin. Kapag nasa kabilang mundo na ako, ayoko malungkot kayo ng anak natin. Ayoko makita ang luha sa inyong mga mata. Kaya maaari ba akong humiling sa iyo, Neri? Mahirap man ito para kay Neri dahil batid niya na ito ang naging huling kahilingan ni Oliver ay tumango na rin siya. Ano kahilingan mo, Oliver? Pangako, kahit mahirap ay gagawin ko para sa iyo. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Kapag wala na ako, sundin mo ko anong tinitibok ng iyong puso. Ipaglaban mo ko ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Para sa lalaking mahal na mahal mo. Hiling kong maging masaya kayo ng anak natin sa piling niya. Huwag mo kong iisipin. Huwag mong hayaan ang mga alaala ko na kapiling ka ang maging dahilan para hindi mo piliin kung anong magpapasaya sa'yo. Sa inyo ng anak natin. Mawawala rin naman ako sa mundong to. At magiging masaya na ako sa ibabaw ng alapaap. Kapiling ang mga bituin. Hindi ko na kayo maaalagaan at mas lalong hindi ko na kayo mapapasaya. Gusto ko maging masaya ka. Nais kong bigyan mo ng pagkakataon ng pagmamahal mo para sa kanya. Gusto ko na maging masaya kayo ni Oceanus kahit pa hindi na sa piling ko. Tumango naman si Neri. Patuloy sa pagtulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita at halos wala na rin siya makita sa dami ng luha sa kanyang mga mata. Oliver squeezed her hand gently, his touch lingering as if trying to memorize the feeling of her warmth one last time. Kung mabubuhay lang ako na matagal, ay hindi pa kita ipapaubaya sa kanya. Pero tinatalo na ako ng sakit ko. Patawarin mo ako kung kailangan kong mawala ka agad. Patawarin mo ako kung iiwan ko agad kayo ng anak natin. Pero gusto kong malaman mo na naging masaya ako. Naging sobrang masaya ako sa piling ninyo. His voice broke and a single tear escaped, tracing a path down his cheek. Inabot ni Oliver ang mukha niya at masuyong hinaplos. Ngumiti rin ito sa kanya. Ngunit hindi niya magawang suklian ang pagngiti nito dahil wala pa ring tigil sa pag-agos ang luha sa kanyang mga mata. Kung mabibigyan man ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay ulit sa mundong to, yung hindi ako magkakasakit, yung kayang-kaya ko kayong alagaan at mahalin ang anak natin hanggang sa ating pagtanda, gagawin ko ang lahat para makuha ang puso at pagmamahal mo. Neri, sana may isa pang buhay. Sana nga'y may isa pang pagkakataon. Maybe in the next lifetime, in the next what if, on the next unwritten page of our lives, maybe the heavens will be kind enough to grant me more time, to give us longer story where I can hold you close for as long as we both desire. In our next life, maybe the heavens will have mercy so I can cherish you
the way you deserve, for as long as forever will allow. But in this lifetime, I must let you go. Ang huling hiling sa kanila ni Oliver ay isang masayang family picture. Kung kaya't ngayon ay nakaupo sila sa isang mahabang sofa, nasa gitna nila si Oceanus na hawak-hawak ang kamay ni Oliver na para bang ayaw na nitong bitawan. Patuloy din sa pag-agos ang mga luha nito. Sa harapan nila ay isang tripod at camera. Naroon din si Oliver's, ang kuya ni Oliver na kaninang-kanina pang pinipigilan ang pag-iyak. Smile, my love. Nakangitit mahina na sabi ni Oliver sa kanya. I am smiling. Love. Nauutal niyang sagot. Ngumiti naman si Oliver sa kanya bago hinalikan ng tuktok ng ulo ni Oceanus. I love you, my son. I love you too, Daddy. I love you so much. I love you forever and ever. Bago hinalikan pa ni Oceanus ang likod ng kamay ni Oliver na hawak-hawak nito. Mahal na mahal ko kayo. Pangakong hindi ko kayo kakalimutan. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa uli. Paalam. Mahal din kita, Oliver. Pareho nilang pinahid ang luha sa kanilang mga pisngi at pilit na ngumiti sa kamera na para bang wala silang mga problema. Tekat ng flash ng kamera umihip ang malamig na simoy ng hangin. Tila ba nagdala ito ng kakaibang pakiramdam. Paglingan nila kay Oliver, dahan-dahan nang pumikit ang mga mata nito. Nang sumandal ang ulo nito sa balikat ni Neri, batid niya na kinuha na ito ng Diyos sa kanila. Wala na si Oliver. At ang malamig na hangin na yumakap sa kanila ay isang tahimik na paalam mula kay Oliver. Isang malamig na paalam na puno ng pagmamahal at pangungulila. Daddy! Ang puno ng sakit na sabi ni Oceanus. I love you, Dad! Huwag kang malungkot, Neri. Alam naming lahat na si Oliver ang naging pinakamasayang tao nung nabubuhay pa siya dahil sa inyo ng anak mo. Alam at ramdam namin na hindi siya. Malungkot nung mawala siya dahil nadama niya ang tunay na kaligayahan sa piling niya ng anak mo si Oceanus. Sabi sa kanya ng ina ni Oliver at niyakap siya nito ng mahigpit. Nandito lang kami para sa iyo, Neri. Andito lang kami lagi para may karamay kayo ng anak mo at para may masasandalan ka. Salamat, Mama. Hikbi naman niya. Ngayon na nga ang araw ng libing ni Oliver at mula nang mawala ito ay halos hindi na rin tumigil ang luha niya. Hindi siya nakakakain ng mabuti kung kaya pati ang mga magulang ni Oliver ay nag-aalala na para sa kanya. Paalam, Oliver. My love. Sabi niya sabay hinulog sa hukay kung nasaan ang kabaong ni Oliver ang hawak-hawak niyang bulaklak. Goodbye, Daddy. I'm gonna miss you. I love you so much. Ang paalam naman ni Oceanus sa ama at saka inhulog na rin ito ang bulaklak na hawak. Niyakap niya ang anak habang pinagmamasdan ang unti-unting pagtabo ng lupa sa kabaong ni Oliver hanggang sa tuluyang hindi niya ito makita ng kanilang mga mata. Masakit man para sa kanila pero kailangan nilang tanggapin dahil patuloy pa rin ang pag-ikot ng mundo para sa kanila. Ang pangako ni Neri kay Oliver na magiging masaya pa rin sila kahit na wala na ito ay tinupad niya. Ginawa nila ang lahat para unti-unti sila makausad. Ginawa niya ang lahat para mapasaya ang anak at maibigay dito ang buhay na deserve ni Oceanus. Iniwan sa kanya ni Oliver ang lahat ng mga ari-arian at kumpanya nito nang hindi niya alam. Hindi naman naging problema sa pamilya ni Oliver, sa halip ay tutulungan pa nga siya ng mga ito na i-manage ang kumpanya dahil alam nila na hindi pa siya bihasa sa mga ganon. 3 taon ang lumipas mula na mawala si Oliver bago siya nag-decide na umuwi sila ng anak niya sa Pilipinas para tuparin ang isa pang hiling ni Oliver sa kanya. Ang sundin niya kung anong tinitibok at nilalaman ng puso niya. Lo siento, mister. I didn't mean to bump into you. Narinig ni Neri ang boses ng magsasampung taong gulang niyang anak na si Oceanus. Nang makita niya ang anak na may nabangga na isang tao at mukhang natapunan pa ni Oceanus ng tubig ang suot na lalaki, agad niyang iniwan ang mga kausap niya para lapitan ng anak. Anak, what's wrong?
Tanong ni Neri sa anak. Pareho namang tumingin sa kanya si Oceanus at ang lalaki na nabangga nito at natigilan siya na makita kung sino ang lalaking yon. It was Andreas, ang tunay na ama ni Oceanus. Neri? Nauutal na banggit nito sa pangalan niya. Who is he, Mommy? Tanong naman ni Oceanus na makalapit na siya sa tabi ng anak. He's an old friend, anak. Sagot niya sabay madaling sinulyapan ang mukha ni Andreas. Pabalik-balik ang tingin sa kanila ni Andreas na para bang sobrang gulat na gulat ito. Oh, I'm really sorry again, mister. Hindi ko po sinasadya na babangga ka at matapon sa iyo ang tubig na iniinom ko. Pardon me, sabi ni Oceanus sa sarili nitong ama. Hindi naman magaling si Oceanus magtagalog dahil nga sa Spain ito lumaki at ang main language na gamit nila doon ay English-Spanish kung kaya medyo kakaibang pakinggan ng boses ni Oceanus habang sinasabi yan. Ayos lang. Ngumiti naman si Andrea sa anak. Anong pangalan mo? Oceanus Ledesma Villaroman. Villaroman? Tanong nito ni Andrea sa nabigla. Yes? That's my father's surname. Nagtanong na tumingin sa kanya si Andres ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay ng anak. Pilit din siyang ngumiti kay Andreas bago nagpaalam. Pasensya na, Mr. Aldiger. Kailangan na naming umalis. Naramdaman ni Neri na sinundan sila ng tingin ni Andreas ngunit hindi na nila ito nalingon. Samantalang hindi naman maalis ang tingin ni Andreas sa mag-ina. Hindi niya lubos akalain na si Neri pa lang bagong may-ari ng kumpanya na mahigpit niyang kakompetensya. Sobrang ibang-iba na ngayon ang itsura ni Neri. Mas maganda ito ngayon. She looked more mature and elegant. Siguro dahil na rin sa pareho silang nasa mature age na. 44 na ngayon si Andrea samantalang si Neri ay nasa 41 na rin ang edad. Tinitigan ni Andreas ang kasamang bata ni Neri. Ang anak nito na sobrang laki ng pagkakahawig sa kanya. Kahit sa ang anggulo ay malaki ang pagkakahawig nito sa kanya na para bang siya ang tunay nitong ama at si Oceanus ang mini version niya. Gusto sana ni Andreas na kausapin muli ang mag-ina. Subalit sobrang naging busy ni Neri kaya natapos na lang ang event ay hindi pa rin siya nakakahanap ng pagkakataon na malapitan sila. Hanggang sa abot tanaw niya na lang sila. Sa Spain po sila naninirahan sa loob ng 10 taon, sir. Private po talaga ang buhay ng mga Villaroman kaya siguro hindi niyo alam na si Neri ang naging asawa ni Mr. Oliveros Villaroman. Anak po nila si Oceanus. Kinumpirma po ito ni Oliver Villaroman sa isang press release. Sa kasamaang palad ay pumanaw rin si Mr. Oliver 3 years ago dahil sa sakit na brain tumor. Kung kaya iniiwan sa pangangalaga ni Mrs. Villaroman ang lahat ng mga ari-arian at kumpanya ni Mr. Oliver. Tahimik na nakikinig si Andrea sa sinasabi ng assistant niyang inutusan niya mag-research tungkol sa mga Villaroman at kung ano nga bang koneksyon ni Neri sa kanila. Ang mata niya ay nakapako sa screen ng laptop niya kung saan ang picture ni Neri at Oliver noong araw ng kasal nilang dalawa. Hindi niya man alam na ikinasal na pala si Neri. Hinintay niya ito sa loob ng mahabang taon. Pero wala siyang kahit anong naging balita tungkol sa pagkakasal nito, may-ari ng kumpanya na mahigpit niyang kakompetensya. Confirm bang anak ni Oliver ang bata? Tanong ni Andrea's assistant. Hindi niya mawari kung bakit ganito ang nararamdaman niya, pero hindi niya magawa na mapaniwala ang sarili niya na talagang anak ni Oliver si Oceanus. Iba ang pakiramdam niya. Kung ano ang nararamdaman niya noong may natanggap siyang gamit na para sa bata, ayun din ang nararamdaman niya ngayon. Naroon ang lukso ng dugo na mahirap ipaliwanag. The moment he laid his eyes on that kid last night, animoy may kung anong pwersa nagtutulak kay Andreas na yakapin ang bata. Opo, si Oliver Villaroman po mismo ang nagkumpirma na tunay na anak ni Neri Villaroman ang bata. Sagot ng assistant niya. Binuhos ni Andreas sa isang buong araw para mag-research tungkol sa mga Villaroman. Marami siyang mga bagay na gustong malaman. Dati halos wala naman siyang pakialam sa mga Villaroman. Ang tanging lamang niya lamang sa mga ito ay kaaway sa negosyo. Ngunit ngayon na alam niyang parte ng Villaroman ang dati niyang asawa, gusto niyang malaman ang lahat.
Sa sumunod na araw ay may conference siya kasama si Neri. At sa tingin ni Andreas ay yun ang tamang panahon para matanong niya si Neri tungkol sa bagay na bumabagabag sa kanya. Habang nasa conference room sila ay hindi na maalis ni Andreas ang mga mata niya sa bagong asawa na sobrang ibang-iba na sa dating Neri na kilala niya. Neri, pwede ba tayo mag-usap? Talagang inaabangan ni Andreas si Neri matapos ang meeting nila. Malamig ang tingin na tumingin ito sa mga mata niya. I'm busy, Mr. Aldegar. Kung may nais kang sabihin sa akin, ipadaan mo na lang sa sekretary ko. Akmang lalampasan na siya nito subalit nahawakan ni Andreas ang isang kamay ni Neri. Tumigil ito sa paglalakad at halatang inis na bumaling ito sa kanya. What do you want, Andreas? Hindi mo ba nakikita? Busy ako. Malamig ang timbre ng boses nito. I've been wanting to ask you this question, Neri. May anak ba tayo? Nagkaroon ba tayo ng anak? Natigilan ng ilang saglit si Neri kapag kuwan ay tumawa ito. Nababaliw ka na ba? Wala tayong anak. Hindi tayo nagkaroon ng anak, Andreas. Hindi ako naniniwala sa iyo, Neri. Malakas ang kutob ko. May kutob akong anak ko si Oceanus. Akong ama niya at hindi si Oliver Villaroman. Mas lalo namang natawa si Neri dahil sa sinabi niya. Nababaliw ka na nga, Andreas. Hindi mo anak si Oceanus. Hindi tayo nagkaroon ng anak. Anak namin siya ni Oliver, ng asawa ko. Kamukhang kamukha ko ang bata, Neri. Paano mo ipapaliwanag ang tungkol doon? Tsaka, it's been almost, 11 years since we divorced? And now Oceanus is almost 11 years old. He's the same age as the time since our split. Kaya malaking pagdududa ko na ako nga ama niya. Marahas naman siyang tinawanan ni Neri. Hindi ba sa'yo na rin mismo nanggaling na niloko kita? Hindi ba yun naman ang dahilan ng hiwalayan natin noon? I was cheating on you at si Oceanus ang bunga ng pagtataksil ko sa'yo. Hindi ikaw ang ama niya, kaya tigilan mo na to. Pwede ba? Dahan-dahan na lumuwag ang pagkakahawak ni Andreas sa pulso ni Neri. Alam niyang nagkamali siya doon. Aminado si Andreas sa pagkakamali niyang nagawa. Naniwala siya sa sinabi ni Ophelia na niloloko siya ni Neri at may ibang lalaki ito. Naniniwala siya na sa mga picture na pinakita sa kanya ni Ophelia bilang patunay na yon ang naging dahilan kaya naghiwalay sila ni Neri. It was already too late nung nalaman ni Andreas kung ano ang totoo. Huli na nung nalaman niya na hindi naman talaga siya niloko ni Neri at ang lahat ng yon ay kasinungalingan lamang ni Ophelia. Dahil doon ay mas lalo lamang napatunayan ni Andreas ang totoo na anak niya nga talaga si Oceanus at hindi ito bunga ng pagtataksil ni Neri katulad ng sinabi nito. Ngunit sa mga sandaling yon ay walang salitang lumabas sa bibig niya. Halos hindi siya makapag-isip ng tuwid at namalayan na lang ni Andreas. Wala na si Neri sa harapan niya. Nakita niyo po ba ulit si Andreas Aldegar, Ma'am? Tanong ni Oceanus na naupo sa tabi ni Neri na may malalim na iniisip. He's your father, Oceanus. Sabi niya sa anak. I know, Mom. Pero hindi niya pa alam ang tungkol sa akin. Kaya we're still strangers. Nagbuntong hininga naman ang malalim si Neri. Patawarin mo ang mommy. Kung hanggang ngayon ay hindi ko pa nasasabi sa daddy mo ang tungkol sa'yo, anak. Sinubukan ko naman kanina pero sadyang hindi ko nagawa. Hindi ko pa kaya. That's why I end up denying na anak ka niya. Ngumiti sa kanya si Oceanus. Okay lang po yun, Ma'am. Naiintindihan ko naman po ang reason ninyo. Hindi naman po ako nagmamadali. One day, you'll have enough courage to tell him the truth. Sa totoo lang ay naaawa na si Neri sa anak niya dahil alam niyang gustong-gusto na nitong makasama ang tunay na ama. Hindi man ito sabihin sa kanya, makikita naman sa mga mata ni Oceanus ang pangungulila pagkasabik sa ama nito pero hindi niya pa talaga magawang sabihin kay Andreas ang totoo. Gustuhin man niya ay nag-aalangan siya. Hindi sila kanasal ni Ophelia. Pagbabalita sa kanya ni Peony na nandito ngayon sa bahay nila ng anak niya.
News anchor na ngayon si Peony kaya bihira na lang silang magkita dahil sa sobrang busy lagi nito sa trabaho. Pero since nasa pagbabalita ang trabaho ni Peony, ay natural na dito na marami itong alam. Pero ang akala ko ba ikinasal sila nung nakipag-divorce siya sa akin? Nagtataka niyang tanong. Hindi. Magsasampung taon ng single si Andreas. Ha? Anong nangyari sa kanila ni Ophelia? Usisa niya. Ang sabi si Andreas daw mismo ang nag-back out sa magiging kasal nila dapat. Hindi daw masyadong sinapubliko kung ano bang tunay na dahilan dahil months before ang kasal nila ay nag-back out na si Andreas. Hindi naman alam ni Neri kung ano ang dapat niyang maramdaman. Dapat ba siyang maging masaya kasi hanggang ngayon ay single pa rin si Andreas, which means hindi magiging anak sa labas ang anak nila ni Oceanus? Ewan, hindi niya na talaga alam. Oo nga't ipinangako niya kay Oliver na bigyan siya ng isa pang pagkakataon ang pag-iibigan nila ni Andreas. Iyon din ang kahilingan sa kanya ni Oliver dahil gusto nitong maranasin ni Oceanus ang magkaroon ng isang buo at kompletong pamilya. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ba masisimulan ang lahat ng yon. Pwede ba tayong mag-usap? Nangangatal pa ang boses ni Andreas nang makaharap na nito si Oceanus, ang anak ni Neri. Hindi naman maalis-alis sa isip niya ang batang ito at noong hindi na makapagtiis si Andreas ay naisipan niya na puntahan ng bata dito sa paaralan nito. Alam niya rin kasi na hindi siya bibigyan ni Neri ng pagkakataon para makita at makausap ang bata kaya ganitong paraan na lang ang ginawa niya. Mr. Aldiger, ikaw po pala yan. Bulat na sambit ni Oceanus. Ang piercing blue nitong mga mata ay diretso nakatingin sa kanya. Piercing blue na parehong-pareho ng kulay ng mga mata ni Andreas. Ano po bang gusto niyong pag-usapan natin, sir? May mahalaga ka bang kailangan na sabihin sa akin? Gusto lang sana kitang makilala ng mabuti, sagot ni Andreas. Pwede bang doon tayo sa coffee shop mag-usap? Tinignan ni Oceanus ang oras sa suot ng smartwatch. Mamaya pa naman ang dating ng driver ko since our teacher dismissed us early. So sure, pwede tayong mag-usap. Masaya si Andreas dahil pagkakataon niya na ito para makausap at makabonding ang batang iniisip niya ang anak niya. Sinama niya ito papunta sa coffee shop sa sinasabi niya na katapat lang ng school ni Oceanus. Hindi lamang kamukha ni Andreas ang bata ngunit parehong-pareho rin sila ng mga gusto sa pagkain. Dark chocolate cake ang in-order ni Oceanus dahil yun daw ang pinakapaborito nito. Katulad ni Andreas. It's good to know na gusto mo rin po palang dark chocolate, sabi ni Oceanus at ngumiti sa kanya. Oh yeah, ngumiti rin si Andreas. Can I ask you something? Tumango naman si Oceanus. Sobrang formal ang kilos nito na maging paghiwa si cake ay malalaman na agad na mula ito sa mayamang pamilya. About your father. Tiningnan siya ni Oceanus. Oliver Villaroman? Yes. What about my dad? Do you know him? Not really. Pero siyang may-ari ng kumpanya na naging kakompetensya ng kumpanya ko. Tumango si Oceanus. Okay. May problem ka pa rin ba sa daddy ko even though he's with the stars now? Kaya mo ba ako gustong kausapin ng dahil doon? No, wala naman akong problema sa daddy mo. Surprise lang ako kasi hindi ko alam na may anak pala siya. Which is you. Oh, about that. Sa Spain kami tumiran, we wanted a quiet and peaceful life. Maybe that's the reason why? Sabi ni Oceanus at muling sumubo ng cake. Is he a good guy? My father? Of course he is. Siya po ang pinakamabait na tao sa buong mundo. He is a good father. Pinaka-the best my father sa buong mundo and is also a good husband to my mom. Reyna ang turing niya sa aking ina. If I were to define perfection, it would be my dad. Sayang nga lang at nawala po agad siya sa amin ni mommy. I missed him deeply. Walang araw na hindi ko siya namimiss. Miss na rin siya ni mommy. I want to be with him. But it's already impossible in this lifetime. A dream that can never come true. No matter how much I wish for it. Kitang-kita ang labis na lungkot sa mga mata ni Oceanus habang sinasabi iyan.
Masikip ang dibdib ni Andreas. Hindi niya masabi kung dahil ba sa naawa siya sa bata o kung nakakaramdam siya ng inggit dahil sa sobrang paganga nito sa kinilala nitong ama na si Oliver. Siya ba talagang iyong ama? Tanong ni Andreas. Inaasahan ko nang itatanong mo yan sa akin, sir. Sabi ni Oceanus at inilapag nito ang hawak na tinidor at diretsyo na tumingin sa kanya. Gusto mo ba talagang malaman kung anong totoo? He's my real father. He's my stepfather. Which means I am someone else's son. Pero ang tingin ko kay Daddy Oliver ay tunay kong ama. Natigilan siya ng ilang sandali dahil sa nalaman. Kung ganon, baka tama nga talagang hinala niya na anak niyang batang ito. Kay Oceanus na rin mismo nanggaling na hindi nito tunay na ama si Oliver. Malakas din naman ang kutob niya na anak niya si Oceanus. Ang kailangan lang talaga ni Andreas ay isang confirmation mula kay Neri. Kung ganon, ay sino ang iyong tunay na ama? Tanong niya. Ngumiti naman si Oceanus. You really want to know? Ask my mom. Baka sakaling sabihin niya sa'yo. Bago ito tumayo at nagpaalam na aalis dahil dumating na raw ang driver nito. Sinundan naman ni Andreas ang tingin ni Oceanus habang sumasakay ito sa backseat ng kulay itim na sasakyan. Mas lalo lamang na na-curious si Andreas kung ano nga ba ang totoo at mas lalo lang na hindi iyan naalis sa isipan niya. Hindi siya mapakali. Hindi siya matahimik hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang totoo. Andreas? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Neri dahil pagbukas niya sa pinto ng bahay ay tumambad sa kanya si Andreas. Pwede ba tayong mag-usap? Please, Neri. Marami akong gustong malaman tungkol kay Oceanus. Marami akong gustong itanong sa'yo. So please, ilang minuto lang Pakiusap ni Andreas. Sa totoo lang ay inaasahan na rin ni Neri na muli siyang pupuntahan ni Andreas para magtanong ng tungkol kay Oceanus. Nabanggit na rin kasi sa kaniya ng anak niya ang tungkol sa pakikipag-usap nito kay Andreas kahapon kung saan sinabi raw ni Oceanus ang totoo at hindi niya tunay na ama si Oliver. Kung kaya pinapasok niya sa loob ng bahay sila Andreas at hinayaan niya na maupo sa sofa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Neri. Kaya ako nandito para malaman kung ako nga bang tunay na ama ni Oceanus. Nabanggit niya sa akin kahapon na hindi si Oliver ang tunay niyang ama. At alam ko rin na hindi siya bunga ng pagtataksil mo sa akin. Kaya hindi totoong pinagtaksilan mo ako. Alam ko kung anong totoo. Nalaman kong ginawa-gawa lamang yon ni Ophelia para masira ka sa akin. Malakas din ang kutob ko na anak ko si Oceanus. Kaya pwede bang sabihin mo sa akin ang totoo, Neri? Ako na talaga ang tunay na ama ni Oceanus? Ako na talaga siya? Puno ng emosyon ang mga mata ni Andreas at nagsusumamo ito sa kanya na sabihin kung ano ang totoo. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Kung sabihin kong oo, anak mo siya. Anong gagawin mo, Andreas? Kukunin mo ba siya sa akin? Ilalayo mo ba sa akin ang anak natin? Anak ko nga talaga siya. Nagkaroon tayo ng anak. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Oo, nagkaroon tayo ng anak. Nagbunga mga nangyari sa atin noon. At si Oceanus yan. Ngunit mula nung isinilang siya sa mundo, si Oliver nang kinilala niyang ama. Kaya wala na akong nakitang sapat na dahilan para sabihin sa iyo ang totoo. Ang tungkol sa anak natin. Besides, ang akala ko ay natuloy ang kasal niyo ni Ophelia, katulad ng sinabi mo sa akin noon. Kaya ayoko magkagulo kami ng anak ko sa pagsasama ninyong dalawa. Malamig yung sabi kay Andreas. Hindi kami ikinasal dahil napagtanto kong hindi ko siya mahal. At napagtanto kong nakagawa ko ng malaking pagkakamali sa pagpili ko sa kanya noon. Huli na nang napagtanto ko ang lahat. Nung may ma-receive akong package na puro gamit para sa newborn, naisip ko nang baka nga'y nagkaroon tayo ng anak. Hinanap kita. Ginawa kong lahat para mahanap ka. Kayo ng anak natin. Ngunit kahit ginawa ko ng lahat ay hindi pa rin kita natagpuan. Hindi ka raw tumira sa villa
At mula noon ay wala na ako naging balita tungkol sa'yo. Inabot ni Andreas ang kamay niya. Gusto kong makabawi sa inyo. Lalong-lalo na sa anak natin. Nakikiusap ako sa'yo, Neri. Hayaan mo ako makabawi sa anak natin. Gusto ko magpakaama sa kanya. At sino ba naman si Neri para pigilan ito? Alam niya na gusto rin ni Oceanus na makasama ang ama, kaya naman pumayag siya sa pakiusap ni Andreas. Hinayaan niya na mapalapit ito sa anak nila. Hinayaan niyang gampanan nito ang magiging isang ama kay Oceanus. Kitang-kita sa mga mata ni Oceanus kung gaano itong kasaya na mapalapit ito sa tunay nitong ama at sigurado si Neri na hindi nga siya nagkamali na bigyan ng chance si Andreas na maging ama kay Oceanus dahil muli niya nakitang sumaya ang anak niya. Mula kasi nang mawala sa kanila si Oliver ay naging sobrang malungkutin si Oceanus at si Andreas lamang ang siyang makakapagpabalik sa ngiti nito. Sinasabi ko na nga ba, Andreas? Babalikan mo pa rin ang walang kwentang babae na yan. At ngayon ay tila handang-handa ka pang gampanan ng pagiging isang ama sa anak niya sa dati niyang asawa? Samantalang ayaw mo malang magpakaama sa anak nating si Clifford. Napayakap sa kanya si Oceanus nang bigla na lang dumating si Ophelia sa restaurant kung saan silang tatlo para ma-celebrate ang pagiging valedictorian ni Oceanus sa grade 6. Nasa kanila ang mata ng lahat ng taong nasa restaurant. Si Oceanus ay takot na takot at naiiyak na habang si Neri ay naguguluhan dahil sa sinabi ni Ophelia. May anak din sila ni Andreas. Nagkaroon din ng anak ang dalawa at Clifford ang pangalan ng bata. Walang hiya ka. Walang hiya ka talaga kahit kailan. Neri, hindi ka na talaga marunong na ilugar ang kalandian mo. Akmang sasaktan na siya ni Ophelia subalit agad itong napigilan ni Andreas. Tumigil ka nga, Ophelia. Bulyaw ni Andreas sabay malakas at marahas nitong itinulak ni Ophelia. Dahilan para mapaupo si Ophelia sa sahig. Hindi mo pa rin ba nakukuha, Ophelia? Matagal na tayong tapos. Magsasampung taon na mula na matapos ang relasyon nating dalawa. Wala na tayo at mas lalong hindi ko anak si Clifford. Anak mo siya sa lalaki mo noon pa man. Hanggang kailan mo ba ipagpipilitan sa akin ng batang yan? At hanggang kailan mo ba ako guguluhin, ha, Ophelia? Wala na tayo, kaya pwede ba tigilan mo na ako? Umiyak nang umiyak si Ophelia. Gumapang pa ito papalapit sa paa ni Andreas at kumapit doon. Tsaka nagsusumamo na nagsalita. Please, Andreas, bumalik ka na sa akin. Balikan mo na ako. I promise. Hindi na ako magloloko. Pinapangako ko magiging isang mabuting tao at asawa ko sa iyo, Andreas. Please, bumalik ka na sa akin, parang awa mo na. I'm done with you, Ophelia. Sinira mo ang lahat. Ang pamilya ko. Pating tiwala ko. I don't want anything to do with you. Ang gusto ko lang naman mangyari, maglaho ka na sa buhay ko dahil ayoko na ng gulo. Malamig na sabi ni Andreas kung kaya'y hindi lamang ang mga tao sa restaurant ang napasinghap sa sinabi nga ni Andreas. Maging si Neri ay natakpan ng kamay niya ang sariling bibig. Andreas, hindi na hinayaan pa ni Andreas na matapos ni Ophelia kung ano man ang sasabihin. Hindi ko nahahayaan na muli mong sirain ang buhay ko, Ophelia. Matagal na panahon ako nawalay sa kanila nang dahil sa kagagawan mo. Sobrang tagal ko bago nalaman na may anak kami ni Neri. At sobrang tagal din bago ko nakasama ang anak namin. Hindi ko hinahayaan na sirain mo ang pamilya na sobrang tagal kong hinintay bago muling mabuo. Kahit papaano ay konting awa pa akong nararamdaman para sa iyo at sa anak mo sa kabila ng lahat ng kasalanan mo. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon para magbagong buhay kasama ang anak mo. Pero kung hindi mo pa rin ako titigilan, mapipilitan ako na sampahan ka ng kaso para hindi mo na ulit masubukan na sirain ang pamilya ko. Matapos ang kaguluhang yon ay umalis na silang tatlo sa restaurant. Iniwan nila si Ophelia na nanatiling nasa sahig at mangiyak-ngiyak. Ipinaliwanag ni Andreas ang lahat-lahat sa kanila kung bakit nagkaganoon si Ophelia. Naging obsessed daw ito kay Andreas na kahit na matagal na silang naghiwalay, ay hindi pa rin tumitigil si Ophelia at pilit din itong kiniklaim na si Andreas ang ama ng anak nito
kahit na may DNA test na patunay na hindi nga anak ni Andrews ang bata. Mabuti na lang at matatapos ang lahat ng yon. Kinuha na si Ophelia ng pamilya nito at dinala sa ibang bansa nang sa ganon ay hindi na ito makagulo sa kanila at hindi nila ito makasuhan. Dad, you said you're still in love with Mom, right? Tanong ni Oceano sa ama habang nasa living room ang dalawa. Natigilan naman si Neri sa kanyang ginagawa pero ang mga mata niya ay nananatiling nasa screen ng laptop niya at kunwari ay busy pa rin sila pero ang totoo ay nakikinig na talaga siya sa usapan ng mag-ama. Naramdaman ni Neri ang pagtingin sa kanya ni Andrews bago nito sinagot ang tanong ng anak. Oo naman, walang nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. Do you have plans to marry, Mom? Oo naman. Kung papayag siyang magpakasal sa akin kahit ngayon mismo ay handa akong pakasalan ng mommy mo. Sagot naman ni Andreas kaya nakagat ni Neri ang ibabang labi niya para pigilan na huwag mapangiti. Pero sa tingin ko po ay ayaw na po ni mommy ng pakasal ulit. Sabi ni Oceanos na alam ang tungkol sa desisyon ni Neri. Then kahit ayaw niya magpakasal ulit nakahanda pa rin akong samahan siya hanggang sa aking pagtanda. Wika naman ni Andreas na ikinangiti naman ni Oceanos. Isang taon na ang lumipas mula nang magkita ulit sila ni Andreas. Isang taon na mula nang magkasamang mag-ama at mag-aanim na buwan na rin itong nanliligaw sa kanya. Inaamin sa kanya ni Andreas na hanggang ngayon ay mahal pa rin siya nito ngunit hindi agad siya nakapagbalikan dito. Gusto niya munang patunayan ni Andreas ang sarili sa kanya. Ngayon nga ay nasa grade 7 na ang anak nila and so far, nakita na talagang pinagsisihan ni Andreas ang lahat at seryoso din ito sa nais na makabawi sa kanila. Naging masugid niya itong manliligaw at pakiramdam nga ni Neri, kahit pa may edad na sila ay teenager pa rin siya dahil sa lahat ng ginagawa ni Andreas. Masaya naman si Neri na makita na naging isang mabuting ama si Andreas kay Oceanos at talagang pinaparamdam nito kay Oceanos kung gaano nito kamahal. At tiyak si Neri na kung nasaan man ngayon si Oliver ay masaya ito dahil unti-unti nang natutupad ang huling kahilingan nito at dahil nakikita nitong masaya na si Oceanos. Matapos ang 2 taon na panliligaw ni Andreas kay Neri, matapos ang 2 taon na pagsubok nito na masungkit ang puso niya, ay ibinigay na nga ni Neri kay Andreas ang matamis niyang oo. Ang balak niya nga sana ay paabutin pa sa edad 50 si Andreas bago niya ito sagutin. Pero naisip niya na masyado namang matagal na yon, kaya sinakto niya na lang noong graduation ng kanilang anak sa junior high school. Ayokong ikasal tayo, Andreas. Sabi ni Neri habang nakaluhod si Andreas sa kanyang harapan at may hawak na singsing. Mahal kita. Mahal na mahal kita, ngunit gusto kong patuloy na dalhin ang apelyido ni Oliver. Dahil ito na lamang ang tanging alaala ko sa kanya. Gusto kong irespeto ang kasal naming dalawa. Kahit ito na lang magagawa ko para sa kanya. Ngumiti at tumango naman si Andreas sa kanya na naiintindihan naman siya. Naiintindihan ko, Neri. Nire-respeto ko ang desisyon mo. Hindi hadlang ang kasal para magbago ang pasya ko. Handang-handa pa rin ako na samahan ka hanggang sa nalalabing araw mo sa mundo dahil mahal na mahal kita. Yumuko si Neri at niyakap ng mahigpit si Andreas. Maraming salamat, Andreas. Sa Spain nila naisipan na magbakasyon para na rin ma-celebrate ang pag-graduate ni Oceanos sa junior high school. Nakilala ni Andreas ang magulang at pamilya ni Oliver na sobrang masaya para sa kanila at masaya rin na makilala si Andreas. Binisita rin nila ang tatlo ang puntod ni Oliver na lagi naman nilang binibisita ni Oceanos pero this time ay kasama na nila si Andreas na bumisita. Love, natupad ko ng hiling mo. Masaya na ulit kami ngayon ng anak natin. Masaya na kami sa piling ni Andreas. Kaya sana'y masaya ka rin kung nasan ka man ngayon. Sobrang miss na miss ka na namin dito. Ang naiiyak na sabi ni Neri habang hinahaplos niya ang lapida at ang pangalan na Oliver Villaroman. Alam ni Andreas ang tungkol sa huling kahilingan ni Oliver bago ito mawawala dahil sinabi niya iyon kay Andreas. Kung kaya'y sobrang malaking pasasalamat ni Andreas kay Oliver dahil hiniling nito ang bagay na yon. I miss you so much, Dad. Walang araw na hindi po kita namimiss. Pero katulad po ng gusto ninyo, masaya na po ako ngayon.
I hope you're also happy wherever you are, Dad. Sabi naman ni Oceanos bago hinalikan ang tombstone ng ama. Naupo si Andrea sa damo. Hey man, it's me. Pasensya na ako, ngayon lang ako nakabisita sa'yo. Pero pinapangako ko sa'yo. Mamahalin at aalagaan ko ang aking mag-ina. Hindi ko na ulit sila sasaktan. Ipaparamdam ko sa kanila araw-araw kung gaano ko silang kamahal. Hindi ko sasayangin ang tiwala na ibinigay mo sa akin. Nagyakapan silang tatlo at sa malawak na libingan umihip ang malamig na simoy ng hangin na yumakap sa kanila. Ang mga tuyong dahon ng mga malalaking puno ay naglaglagan at ang mga ibon na nakadapo roon ay nag-awit. Tila ba isang patunay na masaya si Oliver kung nasaan man ito ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!